Shout out sa ating mga diehard ba na mga supporter sa ating YouTube channel. Ingat po tayong lahat. At kumusta kayo? Ito na. Panibagong reaksyon ang gagawin natin. Itong sa Ako Bicol Party List, itong si Alfredo Garbin. Party list ho to siya. Kasamahan ho to ni Saldico. Na tinawagan ho to dito ni Cheryl Cusim dito para interviewin sa telepono. Pero tamang-tama sumagot itong si Garbin, ito si Congressman Alfredo Garbin na nagmumura ng nag-PI. Tamang-tama talaga, pag siguro di niya alam na naka-live na pala siya, ay nag-PI agad. Nakakahiya to, no? Na pagkaganitong klaseng mga congressman na okay kapag kaharap mo. Ang daming ganito mga politisyan na sobrang plastic. Kapag kaharap mo ay ang bait, ay ang pangako ganito ganyan, ang plano nila ganito ganyan, ganito pa ginhawain ang mga mahihirap, pero interview ito huling-huli sa bibig niya mismo nag-PI. Ito si Cheryl Cusim parang deadman na lang, pero naka-live po kayo dito sa news ito dito sa news ni Cheryl Cusim. So ito yung interview niya na itong kasamahan niya si Saldico na nasa Amerika daw ngayon na nagpapagamot. Pero di niya alam na nasa hospital ba o na-confine ba ito, kung saan. Ipasok natin yung video para mapakinggan. Pag dampot pa lang siguro ito sa sa tawag ni Cheryl Cusim. Sa puntong ito, magkakausap naman natin si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Ito pang ina. Kong? Kong, you're on the air. Yes. Hello? Magandang tanghali po. Yeah. Magandang hapon po. Magandang tanghali. Opo. Yeah, magandang tanghali. Hindi niya alam. Pahiya siya dito. Ay. Kunyari, ang bait-bait niya na. Pakinggan natin, ha? Pakinggan natin buo itong interview. Sobrang bait siya dito. Na pagdampot niya. Ay, PI. Alright. Kong, nasan ho ba kayo? Nasa Congress po ba kayo? Yes, nasa Congress po. Opo. Are you monitoring? Namomonitor niyo po ba yung nangyayari ngayon sa Senado? Opo. Nakikinig na po tayo sa Senado. Opo. At nandun nga po si Congressman Toby Tiangco at nagsalita nga po siya na siya po talaga ang proponent dito sa mga bilyong-bilyong insertions po pagdating sa mga flood control projects, particular sa Mindanao, sa Mindoro and Abra. So Kong, ngayon po, ang kapwa niyo po kongresista at kasama sa party list na si Congressman Zaldico, lahat po ay naghahanap sa kanya. Nasaan na po ba siya? As I've told earlier, Kong Saldi is still in the United States. Kailan ho kayo huling nag-usap? I think that was 2 or 3 days ago. Na nakapag-usap po kami. And lahat naman nun, sabi ko na he was there on a medical check-up. Anong klaseng medical check-up po ba ang pinuntahan ni Kong Ko? As I have said, he has this heart ailment na kumbaga, inaano niya na, kumbaga, since last year pa to, November pa. And in fact, as early as July, he was abroad already for this medical consultative, ganun po yung nangyari. And you said nga po, nakapag-usap na po kayo 2-3 days ago. Ano po ang update niya? Kamusta daw po ang kanyang kalusugan? He's okay, except that he's waiting for yung mga ng kanyang mga doktor. Opo. May medical procedure po bang gagawin? Kasi sabi nyo nga po, since July, nandun na siya. Wala po ba siyang full report sa inyo bilang pagre-report din po niya sa Kongreso? Wala akong masyadong detalye. Kinumusta ko lang po, and that's why I was able to share
yung kanyang kalagayan. Oho. Pero I'm sure updated po siya at he's monitoring kung ano nangyayari po dito sa Pilipinas at naghahanap po ang lahat sa kanya. Ano po ang sabi niya? I think he's updated, and if someone to answer all those, as long as it is a valid allegations, then he will answer. In fact, I think he will issue a statement po. Kailan po inaasahan na mag-i-issue po siya ng statement, Kong Garbin? Well, let's wait po, because I am not officially his counsel. Ako lamang po ay napapasagot dahil po ay kasamahan ko siya sa Ako Bicol Party List. But ngayong nasa medical leave po siya, is he in the hospital? Is he confined? I don't know po his particulars right now. Opo. So not much details. Okay. Ano po ang inyong reaksyon dito sa isiniwalat na mag-asawang Diskaya sa Senate hearing ngayon na kinas House Speaker Martin Romualdez at dating House of Appropriations Chairman Zaldico na pupunta itong ilang bahagi po ng pondo na nakalaan sa flood control projects ng DPWH. 25% po daw, kung di po ako nagkakamali. Wala po akong masabi in their behalf except that sa aking pakikinig na ano ko lang na that's purely hearsay kasi ang sinasabi lang ni Diskaya is naririnig niya lang. But as to, correct me if I'm wrong, Cheryl, ang sabi lang ni Mr. Diskaya is naririnig niya lang na napupunta doon or sa isang inuman, nalasing na, ganun lang, or pag pinagyayabang. But as to whether he personally delivered something or talked to the person of the Speaker and of Congressman Zaldico, tingin ko walang statement ng ganun. So I think these are all hearsay. In fact, double or triple hearsay. Opo. Hindi tuloy po ito kasi maiwasan na makonect sa akusasyon ni Congressman Toby Tiangco na may bilyong ponding insertion yung inyong party list na itinulak mismo ni Ako Bicol Congressman Zaldico nga bilang dating House Committee on Appropriations Chairman. Ano po ang sagot dito? Ay, siya na po nagsabi na yan po ay hindi na-release without or admitting na yan po nga ay totoo. But to say that that was not released, then there's no damage to the government. Pero this is quite notable because yung kanyang insertion ay na-release. Opo, the amount of 529 million sa kanyang distrito, all of which are karamihan ay flood control. And sana napasagot niya. Nandun na rin si Diskaya sana sa Senado at yung contractor ng SIMS na mga nag-implement ng kanyang flood control projects sa Nabota should have take that advantage kung paano nakapasok yung mga ghost contractor projects dyan sa kanya. Dahil siya na mismo nagsabi na pag hindi kumbaga, without the consent of the congressman, ay mahirap pumasok sa bawat distrito. Sapol. Nakakahiya tong si malumanay ang kanyang kasi sapol na siya. Nagmamalumanay ang kanyang parang sabihin na di siya makabasag ng pinggan. Anak na to, talaga to mga congressman ngayon. Ito yung sino mga congressman ang dinamay na nito ni di lang dinamay, pinangalanan na ni Diskaya. At itong Ako Bicol Party List, kasamaan ho to ni Zaldico itong si Alfredo Garbin. So ganito ang klaseng party list na to na sobrang pang-aapi sa mga tao. Biro mo naman itong party list niya ni Ako Bicol Party List Zaldico na magkano ang nito? Ang kinuhang budget 2 billion mahigit, halos mag 3 billion. So ang laking pera nito na nakuha nitong party list na to. So ngayon, naglayas sa Amerika. Hindi na to humarap dito sa pagdinig dito sa House of Representatives at hindi rin ito pinatawag dito sa mga kapwa niya congressman.
ay may plano to noong nakaraang araw na sabi ni Congressman sa Navotas, itong si Toby Chanco, na ipapatawag to si Saldico. Itong si Congressman Bini Abante, yan ang hindi interesado na ipapatawag to. At ang interview din ito ni na ina-vlog ko to, di ba? Na ang interview nito, sino ba yung nag-interview nito na hindi pa daw ito, hindi. Ang sabi nitong si Princess Abante, yung person dito sa House of Representatives, hindi pa daw to saklaw siya ngayon kasi hindi pa daw napag-usapan yung mga insertion dito sa budget. Hindi pa daw to pwede imbitahin kasi parang hindi pa tuka itong sa issue na to. Kaya nung July pa pala to umalis papuntang Amerika, medyo matagal na. Siguro pagka nito, yung mga nag-umpisa ang mga hearing, nag-umpisa pumutok itong mga issue na to nung si Bongbong Marcos nag-iikot na sa mga flood control, yung iba ghost na, yung iba hindi tapos pero turnover na clear na yung mga project. So dito siguro to nagpagkakataon na umalis. At ito na yung sabi ko, kapag politician umalis, ang reason yan, health reason. Ay dito sa Pilipinas, kapag nahuli yan sila ay hospital arrest. At ito si Saldico, mababa lang naman ang dugo nito, hindi siya pwede makapagpa-check up nga dito dyan sa Pilipinas. Wala siyang hospital na pupuntahan para para doon siya magpapatingin sa kanyang 90/60 na dugo. Napaka naman ito. Napaka mapag-isip lang tayo ba pag ganitong klaseng congressman. At ito yung kasamahan niya, itong si Alfredo Garbin. Ito pang ina. Kong, you're on the air. Hello? Ganon sila kabastos. Ganon sila sa walang hiya. Ito mga klaseng congressman na to, na yun na nga nahuli, na nagmumura. Siguro napanood itong hearing. Sabi niya, di ba, na napanood niya ang hearing dito sa Senado, na nagsasalita yata itong si Toby Chanco. Siguro, nung pagdampot, nagalit ito siya, tinawagan dito nila dito sa programa ni Cyril Cosim. Nagalit siguro to. Kaya wala siyang magawa na tanggapin na lang yung interview niya. Kaya siguro, pagdampot, nag-PI agad. Kasi ayaw siguro to magpa-interview. Kaya napanood niya si Toby Chanco kasi magkaano to sila nagkasagutan. Kasi ang sabi nito, sinagot to si Toby Chanco na mayroon daw din di umano ito si Toby Chanco na insertion sa kanyang lugar sa Navotas. At ito ay sinagot naman ni Toby Chanco na hindi daw yun insertion. So ewan ko kung sino nagsabi ng totoo. Alam naman natin mga congressman ngayon. Di ko alam kung sino yung congressman yung matino. Lahat na yata mga congressman ngayon, wala ka ng tiwala. Bueno, matawag mo lahat. Kasi yung ibang congressman noon, pumirma sa impeachment. At ito na naman ngayon, ito mga flood control. At maraming congressman na involved dito sa flood control. Alang sa Bohol, na ay involved na congressman sa mga flood control. So, kapag nasita sila, magagalit, kasuhan ka kasi nagpaano ka ng mga maling informasyon, magagalit kayo. Trabaho namin yan, titingnan namin yung mga tinatrabaho ninyo. Kasi kami ang dapat titingin kasi kami ang amo ninyo. Kaya huwag kayo magalit kapag nasita kayo sa mga tao kasi obligasyon namin to Kayo nag-apply ng trabaho sa amin Hindi kami nangangailangan ng trabahante kagaya sa inyong mga kurap. Mga litsi kayo. Kasi kapag ganyan man lang, nag-a-apply ka ng trabaho na mangurap lang kayo, manguha kayo ng kwarta, mangawat ka ng kwarta, so sayang lang yung namin. Ang binuto namin kayo. Tapos special treatment pa kayo pag pupunta kayo sa mga distrito. Kawalang hiya naman talaga ninyo. Nagigigil ko sa mga congressman ngayon Kayo mismo, kayo ang nag-umpisa sa gulo nito lahat mga congressman kayo. Sa People's Initiative, kayo ang gumastos ng bilyon na pera din noon. Hanggat dumating ang impeachment, bilyon ang pera ang ginastos nyo. Ngayon naman, kulimbat na naman kayo dito sa mga flood control, bilyon ulit. Kawalang hiya niyo talaga. Ito mga congressman, piling-pili na lang siguro mga congressman ngayon matitino. At kahit babae, walang hiya na rin ang congressman. Sus, Diyos ko naman,
At ito pa yung isang congressman ditong, ang daming congressman na sinabit itong mga diskaya. At di pa dumating sa punto na kauban ang Bohol, nga congressman, nga naa sila project dito sa Bohol. Wa pa. Kaya lang, sayang, si Marcolita napalitan na eh. Sayang, di na yata aabot sa Bohol ang mga investigasyon nila na ay flood control sa Bohol nga wa mahuman. Nahuman na, pero nasira agad. Yan ang problema ngayon sa mga tao, itong mga congressman ngayon na sobra kayong gahaman talaga sa pera. Kawalang hiya ninyo ka mga baguhan man, yung mga detihan. Grabe. Sobra-sobra ang kapalan ng mukha ninyo. Itong si Diskaya, wala na siyang nito, pakialam na siya ngayon. Napanood ko nga yung sa hearing nila kanina sa Senado. Komportable sila humarap doon sa mga senador. Yung babaeng Diskaya na, pakain-kain na nga lang eh. Wala sa pakialam nga ang kamera sa kanya, ang lakas kumain. Anak na to, pera na tong bayan pinagkakain nyo dyan. Kung walang hiya naman itong mga Diskaya na to, sus. Tapos, makuha nyo pang, mangulimbat ng pera sa taong bayan. Tapos, pagdating nyo yan sa Senado, pakain-kain lang kayo. Walang yan, sa mabilaukan kayo eh. Ang lakas kumain tong yung babaeng Diskaya, grabe pag lumamon eh. Tapos ngayon, itong si Garbin, pabalikan lang natin to. Sapul sa media. So, ganito bang klase mga congressman ang natin? Iboboto muli sa 2028? Okay. Si dating Pangulong Duterte, hindi naman yun plastic eh. Nagmumura yun on-cam. Nakikita sa on-cam na nagmumura ho yan. Kaya lang, itong klase mga congressman na itong iba, itong si Garbin, Alfredo Garbin, dito sa Ako Bicol Party List, sobrang plastic. Di na niya naman nakipag-usap na kay Cyril Cosin. Kunyari, siya eh, malumanay magsalita. Pero galing siya sa pagmumura. Si Pangulong Duterte, nagmumura ho yan. Nagmumura, hindi naman natin yun, kailan na talaga nagmumura siya. Lalo sa mga, itong mga malalaking negosyante, mga oligarko, minumura niya yan, totoo. Tapos yung mga pulis, mga tiwaling mga pulis, minumura niya yan. Pero ito siya, iba ang pagmumura nito kasi napanood niya ang interview nitong si Toby Chanko. Kaya siya siguro nagmumura, nainis. Sa dala ng inis niya, yun kuhang-kuha ang kanyang pag-interview nitong ni Cyril Cosim. Ay nako nga naman, oh.